Sinisisi ngayon ng campaign manager ng alyansa ni BBM na si Congressman Tiangco ang naging impeachment case ni Vice President Sara dahil ito daw ang pinagmulan at ang nagpatalo sa ilang mga miyembro ng alyansa ng pagbabago senatorial slate ni BBM. Kaya naman ang buong mundo halos tingalain ang mga Duterte at si Vice President Sara. Makikita nyo naman mula sa news ng nakiyay siya maging ang Gulf News. Ibinalita din si Vice President Sara maging ang Bloomberg. Hanga rin sa lakas at kapangyarihan ng mga Duterte. Maging ang news ng The Diplomat. Ipinangalandakan ang kapangyarihan ng mga Duterte. Ibig sabihin, weak talaga, mahina ang gobyernong Marcos dahil hindi nila naipanalo ang alyansa ng pagbabago senatorial slate. From landslide to letdown, how midterm results expose BBM's shrinking grip. Let's rewind to 2019. During President Duterte's midterm elections, the hugpong ng pagbabago slate campaigned heavily by Sara Duterte, won 9 out of 12 Senate seats. Villar, Go, Cayetano, De La Rosa, Angara, Marcos, Tolentino, Pimentel, and Revilla. None of the opposition's ocho derecho candidates made it, and the remaining 3 seats, they went to the independent candidates, Grace Poe, Lito Lapid, and Nancy Binay. That was a clear sign of strong public support for Duterte. Now, fast forward to 2025. President Bongbong Marcos started with 12 senatorial bets under his alliance slate. But after Amy Marcos and Camille Villar broke off to support Sara, only 10 remained. In the end, only 5 won. Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, and Lito Lapid. And who dominated the top 3 spots? Opposition candidates. Midterm are always a report card for the sitting president, and right now, PBBM is flanking. Even his own sister distanced herself from his team during the campaign. That's not just political, that's personal. With a fractured Senate and no solid majority, his grip on power is slipping just when he needs it most. Especially with the looming impeachment trial of Vice President Sara Duterte, who needs a 2/3 Senate vote to convict. Good luck getting that now. Add to that the rising inflation, the 76% budget deficit jump, new taxes like the 12% VAT on digital services, affecting a million Filipino online freelancers like me, and a ballooning 253 billion ayuda budget. It's no wonder the people are losing faith. In 2019, voters stood behind the president. In 2025, we're sending a message. We're not buying it anymore. Samantala, gayon din ang paniniwala ng isang political analyst na si Ronald Llamas na maaga nang nasira ang tiwala ng taong bayan sa pamilyang Marcos. Kaya't pagdating ng 2028 elections, ito ay sa pagitan na o pagtutunggali na ng mga Duterte at mga kakamping. Narito ang full video, panoorin natin. Everyone was predicting na Alyansa will win big actually. Di ba? Yes. That's ang survey nila. And well, apart from Bongo of course, and Bato de la Rosa kept going up in the surveys. Pero consistent di ba, Alyansa? Ano na niya? In fact, they were saying, itong final days, baka magbuhos ng resources yung gobyerno. At lalong tataas yung mga yan. Nagiging clean sweep, di ba? What happened kaya doon sa resources? Oo, kahit tayo, sinasabi natin, yung machinery sa dulo ay may dagdagan. Pero parang wala eh. Parang, ano nangyari? Wala eh. Machinery nung kakamping kang nakita natin. Paano, once lang yan nangyari in recent memory, na yung gobyerno sa midterm ay natalo ng oposisyon.
panahon ni GMA. Yan. And Yes. GMA was very unpopular then. But there was Yeah. scandal of that time. Yes. Huh? Very unpopular siya noon. Halos negative siya noon eh. Kaya dyan nakapasok si Trillanes. Kahit wala si Trillanes sa 12, kung maalala mo, di ba? Lahat na sorpresa eh. Kahit yung opposition, nakapasok si Trillanes. No? Yun lang yung in recent history na nanalo ang opposition during the midterm. Dahil midterm, very powerful ang incumbent. Yun din ang inaasahan dito. Especially the survey firms. Pero, baka ito yung second time, no, na yung gobyerno, yung incumbent, ay natalo sa midterm. Tama. Baka, no? Dahil hindi pa Baka. naman tapos. Pero mukhang papunta ron eh. No? Kapag ganyan ang trend ng yan na nga, mawawala ang Talo alyansa. talaga. Meron pa rin spekulasyon na pagpasok ng 20th Congress, magkaroon ng leadership changes Yeah. in both chambers of Yeah. Congress. Anong tingin mo dyan sa spekulasyon na yan? Yes, ngayon anything is possible. Dahil magkakaroon ng maraming away sa loob, magkakaroon ng finger pointing, kami sisihan, pero ang casualty rito ay yung presidente. Yeah. He may be an early lame duck dito. At posible na yung Pink at saka yung Duterte will be the major rivals sa isa't isa Yes. going into 2028. My point. Diba? Ang ending nito, ang maglalaban talaga ang mga Duterte at Pink, mga dilawan. Kasi naalala nyo mga lords, no? Kumbaga sa alyansa, imaginein mo, hawak na sila ng gobyerno eh. 'Di ba? All the machineries, of course, hindi na sila namumblema pagdating sa finances kasi hawak ng gobyerno eh. 'Di ba? Marcos admin eh, yung alyansa eh. 'Di ba? Anong nangyari? Hindi man lang lahat nanalo. Natalo pa ng oposisyon. Ang oposisyon pa, 'di ba? Sila ang mga PDP laban pa ang nanguna sa pinakamaraming bumoto, pinakamaraming nakuhang boto. Kaya excited ako mga lords sa darating na 2028. Back to original. Diba? Ang kalaban kasi talaga natin. From the start, yung mga dilawan na yan, yung mga pinklawan na yan, grabe, hindi talaga sila titigil. Buisit tong si Jokno. Since hindi ka nananalo sa pagiging senador, buisit ha? Andito na naman siya sa kamara, sa house. Grabe, ayaw talaga nilang tigilan ng mga Duterte no? Kahit nakailang talo na sila, talagang gagawa sila ng paraan. Sisingit at sisingit sila para makaganti. Jokno open to joining prosecution in Duterte impeachment trial. Akbayan first nominee and veteran human rights lawyer Chel Jokno says he is open to joining the prosecution team if asked in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. This is really going to be a good opportunity as well to educate people about justice and about law. Puisit talaga no? Andito na naman sila na nagkakalat na naman sila sa house. Ayaw talaga nilang tumigil no? Talagang gigil talaga sila sa mga Duterte. Paepal no? Akala mo talaga kung sinong magaling? Diyos ka! Rodante Marcoleta lang katapat niyo, boy! Kayo ang nagumpisa ng impeachment na yan kay Vice President Sara. Nag-backfire sa inyo, sisihin nyo ang mga buwayang kongresista, si Romualdez, na siyang pasimuno ng impeachment na ito para mapatalasik si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Ngayon, nagsisisihan na kayo. Iba talaga ang mga Duterte. Hindi kayang gibain at sirain. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.